So yung motor natin guys ay bigla siyang nag-check engine. Bigla siyang nag-check engine. As you can see, and kanina napansin ko na parang mamamatay yung makina. Yun pala, nagkaroon na siya ng check engine. So I guess yung check engine na to ay sa auto sensor natin. And yun nga, tumabi tayo sa gilid ng kalsada as you can see, para i-manual reset natin tong ating check engine kung mawawala ba, and later on ipapakita ko sa inyo kung talaga bang hindi na babalik itong ating check engine. So let's go, i-off muna natin yung ating motor ng mga I guess mga 1 to 2 minutes bago natin i-reset, kasi pag i-reset natin kaagad na kakapatay pa lang ng ating motor, hindi siya gagana. Off na natin yung engine, ayan. So maghihintay lang tayo ng mga minutes I guess. So wala pang 1 minuto nung pinatay natin yung makina, so papaabutin natin ng 1 or 2 minuto. So yun nga guys, itong ating motor ay magpa 5 years na siya ngayong December 20, and yun nga, nagkaroon na ng check engine. So, nagkaroon na to ng check engine mga I guess 3 beses siguro, pero hindi pa natin napalitan yung kanyang auto sensor. So nagkakaroon lang kasi siya ng error kapag natambak natin yung motor. So first time kong magkaroon ng error na ginagamit yung motor. So ang gagawin natin dito ay i-on and off natin yung susi ng 5 beses. And sa pang-5 dapat naka-off siya. And then magbibilang tayo ng 10 to 15 seconds bago natin i-on. So pag nakita natin na hindi umiilaw yung check engine, ibig sabihin na successful yung ating reset. Kapag nag-reset tayo and then umilaw yung check engine light, ibig sabihin na hindi effective or hindi gumana yung manual reset. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Parang lumagpas ata. So titingnan na natin, bilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So kapag umilaw tong ating check engine light, ibig sabihin napalpak yung ating pagmamanual reset. So maghihintay na naman tayo ng panibagong 2 minuto. So moment of truth, dapat hindi umilaw itong ating check engine. Okay, so hindi siya umilaw, ibig sabihin na successful yung ating pag-re-reset. So ayan na, okay na. So padyakan na natin kasi wala na tong Okay, so mamaya pagdating ko sa bahay, titignan natin ulit, bibidyohan natin ulit kung hindi na ba bumalik yung check engine. So let's go. So ayun, nandito na tayo sa bahay, and mga 15 minutes siguro yung biyahe natin. As you can see, hindi na umilaw or hindi na bumalik yung check engine sa ating motor. So ibig sabihin, kasi hindi bumalik yung ating check engine, hindi pa historic or hindi pa sira yung ating sensor. Baka nagkaroon lang ng glitch, or yun nga, nagkaroon ng glitch kaya na-read na ECU, nagbato siya ng check engine. Pero okay pa yung ating sensor. As you can see, hindi na bumalik yung ilaw. Pero pag bumalik yun, ibig sabihin na sira na talaga yung ating sensor. Kasi yung ating biyahe mga 15 minutes yun. So kapag sira na yung ating sensor, babalik talaga siya mga ilang minuto lang siguro. Kahit nga mga 1 minute lang, babalik agad yun kapag historic na. Ibig sabihin kapag historic na, palagi nang bumabalik yung check engine kahit ilang beses mo nang na-delete. So itong sa atin, hindi siya bumalik. So ibig sabihin wala pang sira, nagkaroon lang siya ng glitch. Pero kanina nung nagkaroon siya ng check engine, wala namang naging sa performance niya. Same pa rin yung ating throttle response, responsive pa rin. Wala namang problema aside sa umiilaw na check engine